So anyway, magko-comment lang ako dito kay Kilay. Kasi 'di ba nagkaroon ng Senate hearing kanina diyan sa Pilipinas na kung saan absent yung mga tuta ni Bangag. So hindi pumirma si Kilay, traidor si Kilay dito sa subpoena doon sa mga tuta ni Bangag. Alright? So ngayon, usog lang ko ng konti dito mga palangga. May mga, actually yung mga, ang tawag dito tayo kasi medyo para maganda yung alindog natin. Okay? Maganda yung alindog natin dito. Ayan. Teka lang, parang punas-punasan. Actually, pinupunasan naman natin to. Ba't parang malabo, alindog? Oh, ayan. Mahangin. So, mga kababayan. Ano to palangga, Gusto niyo bang akin na lang to? Hindi naman siya gumagana, di ba? Thank you. Nakalimutan. Bibilihan lang ako ng ganyan ko para bongga. Di ba? So, anyway, yun nga, ang chika boom boom, kaya pala hindi pumirma si Kilay. Si Kilay, yung Senate President ninyo, na malandi pa yung Kilay sa akin. Leche, di ba? Ikaw Kilay, pag nagkita tayo, aahitan ko talaga yung Kilay mo But anyway, yun na nga, na chika boom boom sa atin. Kaya pala hindi siya pumirma sa subpoena para dun sa mga tuta ni Bangag. Diba? Yung sila Torre, yung mga cabinet secretaries, nakasabwat. Ayan, join na kayo palangga. Join na tayong lahat. Ayan, dyan lang kayo. Basta backup dancer lang kayo habang nagsasalita ako. So, ayun na nga, kaya hindi kaya mga kababayan, kaya hindi pumirma si Kilay sa subpoena kasi siya ay may pangarap na tumakbo sa 2028. So nakipagsabwatan kay Bangag, inutusan ni Bangag, ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas na huwag pirmahan yung subpoena para nga dito sa pagpapatawag dyan sa Foreign Relations Committee kung saan mananagot sila or sasagutin yung mga katanungan kung sino ang nag-provide ng eroplano para abdakin o dukutin si Pangulong Duterte, sino yung mga kasabwat, kasi nakarating sa atin na impormasyon si Ramon di umano ang may-ari nitong eroplano na pinasakyan kay Pangulong Duterte sa kanyang pagdukot. So alam nyo naman na sinuporta din ni Pangulong Duterte si Ramon S. Ang, di ba? So mga traidor, kung ito ay may katotohanan at madinig sana natin dyan sa Senate na siya nga ang may-ari at nakipag-connive siya, mga traidor talaga. Dahil, ang suporta ni PRD naman sa mga negosyanteng, I hope na matitino during his time, maayos naman yung mga hindi talaga matinong negosyante, mga kawatan o mga tax evader, ay talagang gusto niyang tuliin. Hello po. Hindi naman kayo tuliin. So anyway, so yun po ang ayan, ating mga kababayan, nag-aantay talaga sila dito. So ngayon, yun na nga mga kababayan, hayaan mo lang ating mga palangga, talagang star na star. Kanina pa kasi sila dito. Morning, talagang nag-aabang sila. So naulinigan ko, ayon sa ating puting ahas, ito pala si Kilay ay, alam naman natin nakikipagsabuatan talaga sa gobyerno ni Lisa Tanas. Ginawa nga siyang waiter, hello? Diba? Nagmumukha siyang tanga, ginawa siyang waiter ni Lisa Tanas, pero mukha pa rin siyang tuta. Kaya isa siya sa 5 tuta ni Bangag. Diba? Actually, hindi lang 5 tuta, maraming tuta. So ngayon, dahil nga nasunog si John Vic Remulla na crush ni Satanas, imagine that, na gustong tumakbo yan sa 2028. Diba, sinabi ko sa inyo na nagbiga si Lisa dyan kay John Vic. Crush na daw si John Vic. And now, dahil nasunog at nakita ang kabobohan ni John Vic Remulla, ang katangahan, dahil nahuli mismo sa bells niya na magkasabwat sila, group effort sila, nung pinlano nilang kinidnap ang Pangulong Duterte. Kaya ngayon, si Kilay naman ang pumuporma. Pumuporma siya ngayon sa Bangag administration para ma-endorse siya for 2028. Diba? Kasi nga si Tambalos Ross at itong si Satanas hindi nagkakasundo dahil pareho silang greedy. So may mga pumuporma-porma. So allegedly itong si Kilay ay gustong tumakbo sa 2028, kaya naman sunod-sunuran siya kay Bangag at kay Satanas na huwag permahan yung subpoena para appear itong mga resource person dyan sa Senate hearing sa foreign relations. So ngayon, the question is,
Ulit-ulitin natin, ganito po ka-unfair sa Pilipinas. Kapag vloggers, resource person like Harry Roque, like me, gusto nilang ipakulong, ipakontempt, or ipa-interpol kapag hindi ka umattend dyan sa kanilang Senate hearing. Well, sa case ko at kay Harry, mga fabricated crimes talaga yung mga ginawa sa amin. But yung mga vloggers dyan sa TRICOM o WADCOM, talagang pag hindi sumunod sa kanila, na mag-sorry or hindi sumunod sa mga utos nila, iko-contempt nila, ikukulong. Pero ito mga walang hiyang ito, sa Senate, di ba? Talagang nag-group effort, hindi madinig ng taong bayan doon sa Foreign Relations Committee, doon nga sa hearing na yon, nang malaman natin kung ano talaga, kung sila ba ay scripted, kung sila ba ay magkakasabwat with Aimee or what. So taong bayan ang mag-uusgan yan Taong bayan ang makaka-feel niyan kung sila ay script-script lang or tama yung ginagawang hearing na yan. But again, Kilay is a traitor. Traitor naman talaga sa taong bayan yan The fact na alam niya nag-a-addicto si Bangag, hindi natin alam. Baka, Kilay, may question ako sa'yo. Nakikipag-jamming ka ba? Diba? Nagsusuyop ka rin ba? Sumisinghot ka rin ba? Kasi, the fact na abogado ka, na, yung portrayal ay matinong tao, walang matinong tao na nakikipagsabuatan sa mga addictus. Diba? Sa mga hayok sa ipinagbabawal na Pero ito breaking news. It's not really news actually. Allegedly, hindi pa to confirm, nililiwanag ko, sabihin naman nila fake news ito, hindi pa to confirm, so baka may gustong mag-confirm nito na balita, na may na-receive kasi sa ako na 3 tao na nag-text, isa sa Malacanang, yung dating, nandoon sa loob, then yung dalawa na nagtrabaho din kay Bangag, allegedly, si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano ka totoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay sinugod ka sa ospital? Kasi the few days ago ay puffy yung mukha mo Parang hinahabol ka ng hininga, naghihingalo ka. Ang wish nga ng mga ibon dito ay sana ma-over-D ka daw. May mga ibon bumulong. Diba? Ang wish nila. Diba? Palangga. Yayakapin ka daw niya. Diba nga? Andyan daming nanood sa'yo palangga. Tinalbugan mo ko Gusto mo ako sa pabo ng kalindog ko. Pero ang ganda ko dyan. Sa query na rin. Paano tatanggal? Diba? Ang ganda ko dyan. Diba? Dapat may mga ganon. Lilipat na ako dyan. Anyway. So, yun nga mga kababayan. Allegedly, si Bangag ay isinugod na naman sa ospital. Hindi naman imposible yan. Kasi nga, pag nag-a-addict ka, any moment, pwede kang ma-over-D. Katulad nung mga nakaraan, ng mga pangyayari, diba? At sa mga kaibigan nila, and allegedly, yung kanilang entourage dito ay na-over-D rin. So, pag mga ganong klaseng, ganong galawan, na nag-a-addictus, talaga namang magkakaroon ka ng problem sa buhay mo. Hello palangga! How are you? Ano maalindog mo? Gusto mong kumabog How are you? Kumabog. Ito, live tayo, sure. Ayan, Ayan, live na live. What's your name? Catherine po. Catherine. Hi, Catherine. From saan ka galing? From London po. Ay, London. Ano kayo nag-drive? Nag-drive dito or nag-airplane? I just flew. Flew all the way from London. You say hi, you're live. Hello, everybody. Diba? Tapusin ko lang muna yung vlog bago tayo mag-emote dalawa. Alright. Okay, so tuloy-tuloy natin ang chika. So yun nga, allegedly si Bangag ay nasugod na naman sa ospital. Yes! Napag-usapan nga namin, alam mo, kung mategi si Bangag, for sure tatago nila yan. Let's say for example, kung mategi si Bangag, kunyari, bigla siyang di na makahinga, tapos for sure tatago nila yan, di ba? Baka saksakan ng forma. Para nasaksakan, tapos itatago nila, kunwari nasa bakasyon, But, yung mga puting ahas ko, please confirm kung saang ospital, kung nasugod ba siya, let me know. Pero again ang sinasabi ko dito sa inyo, may nakarating sa akin na information. 3 tao. So, totoo ba? Kasi sinungaling naman yung Malacanang. Kailan ba nagsasabi na totoo to? Diba? Sino nandyan? Yung ibon sa taas. Yung ibon? I'm taller than her. Okay. Diba? Diba? Dapat may ganyan ka sapatos. So anyway, mga kababayan, so tignan natin kung ano ang nangyari kay Bangag, kung siya ba ay buhay pa, baka nguwi-ngiwi. Ngiwi. Ang dami kasi, alam nyo, tignan nyo yung mga gumagawa ng katarantaduhan sa bayan, inaaratay na sila ngayon. Diba? Ang daming mga inaaratay ngayon. Kala nila maluloko nila tayo.
Wala. YouTube. Kaya pala. Wala tayong filter today. Si Palangga may filter. Ang dala kapal, ang kapal ng lipstick ko doon. Paano kaya tatanggalin, madam? Hayaan mo na, pagbigyan mo na. Oh. Para magbuka ako dyan, retokada. Shout out na sa ating 120. Ay, 100. On TikTok yan? Yeah. Ano to? 120. Ang ganda ni Madam. Diba? Sila nagsabi niyan, wala tayong filter. Siya lang nga may filter. Madam Marlica daw, ano daw masasabi mo sa mukha ni Bangag na namaga? Kasi mukha niya parang namamagana. Ayun na nga, sino nagsabi niyan? Nabasa yung pangalan. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang, sapat na. I love you, my dear. Ayun na nga, dinadakta ko ngayon. Allegedly, na ospital. So, hindi natin alam kasi kahit kung ma-hospital man yan, hindi naman nila aminin yan. Tignan mo si Satanas, nagpatusok ng kung ano-ano. Anong sabi niya? Nadapa siya sa pavement. Tapos may allergy ang gaga. Itinuslok naman ni Dr. A yung kanyang face-lock. Saan ka? Paano paniniwalaan yan, right? Paano mo pa maniwalaan yan palang? So, sana hindi sana liwanagin. Hindi sasabihin ng gobyerno ni Bangag kung na-hospital siya o hindi. Puro pagsisinungaling talaga lahat yan. Diba? Kaya ikaw, Kilay, huwag ka mag-ambisyon na manalo ka sa 2028. Diba? Unless na lang kung dagdagan mo pa yung kilay mo sa taas. Diba? O maglakad ka rin sa bato-bato. Just sama kayo ng jowa mo na mga parang may mga no? May mga sapi. Diba? Parang kayo may mga sapi. Yung isa nagpakilay. Yung isa nagmo-model sa bato-bato. Ano yan? Tapos nangangarap ka maging presidente, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo dahil anytime soon, baka may bago na tayong presidente. Ano sa tingin mo? Tama ba? Ano sa tingin nyo? Bilang isang, kasi ako nagko-comment, tama ba na si Cheese Escudero ay magpakilay? Kahit anong gawin. Wala. Diba? Kasi kinilayan siya. May lalaki bang nagkikilay? Meron naman siguro, no? Pero meron naman na lalaki nagkikilay. Pero talaga. Oh my God. Kilay is straightor. Anyway, nabangan pa rin namin dito. Si waiter. Di si Kilay. So, inabangan pa rin namin kung darating si Vice President. But it's 4:48 na dito sa The Hague. So, andito pa rin kami. Kaya na pa napag-chika-chika. Nakikain na ako ng empanada. Nakapagkape na ako. Nachismis na nila yung mga kapitbahay nila. So, andito pa rin kami. Sama-sama. Diba? So, anyway, ayan po yung background. Ay, penitentiary. Kung pwede nga lang lumipad ako. Kung minana ko lang talaga yung gahom ng lola ko. Alam niyo yung gahom, yung power. Kung nilunok ko lang, pwede na akong lumipad na parang aswang at dagitin ko si Pangulong Duterte. Ha? Media? Yan sila. Media sila. Ayan mo na sila. Media rin tayo. Social media. Alright, so yun na lang muna, my darling. At baka darating si Inday, kaya may media na. Nag-aabang sila. Pero 5 na eh. But anyway, kung darating naman si Vice President Sara, nandito lang naman ang alindog natin. Ay, yes. Diba? O, ba't ang ganda ko para ako manika? Dahil daw, madam, ang dami mga membro dito ni Madam Satanas. Tingnan mo dito para ako manika dyan. Ang dami daw membro ni Satanas dito. Saan? Dito, binabash ka. Di ba? Uwi ka daw ng Pinas para makita mo yung Excuse anak mo. me, hindi ako nakatira dyan sa Pilipinas. Gusto niyo ako bigyan ng bahay, uwi ako. Dali. Yeah? Pamasahe, dali. At gurgurin nyo muna yung lahat ng mga bangag sa kanilang pwesto. Ba't yung apawin dyan? Sige, mga away nga tayo dyan. Sa vlog mo naman yun. Awayin ko, gusto mo? Awayin mo, madam. Hoy, mga jotang dyan na kayo. Unang-una, hindi ako bobo na katulad ninyo. Na uuwi, na alam mong gugurgurin ako sa airport. Kung uuwi ako, ibig sabihin tanga ako katulad nyo. Okay. Anyway, mga babayan. Ayan, nakapag-away ako doon. Ito si Mapatol. Para na naman tayo magkita dito, te. Ay, nako. Anyway, palagahan, dito pa rin kami. Ay, nako, nakakaloka. Basta nakatutok pa rin tayo dito. Inaabangan namin si Vice President. May katanungan ba kayo? May katanungan ba yan sa YouTube? Ganong itignan mo nga mga katanungan nila. Yung filter nito? Okay, huwag mo tagalin ang filter. At least magbuka ako manika sa mga kalaban dyan. Diba? Wag na. Paminsan-minsan. Alright. So, dito, ayan. So, dito nakita yung force natin. Who cares? Ang importante din ka mo kasi Satanas. Diba? Hindi tayo kailangang mag-inject ng formalin. Okay? Ayan. So, anyway, pakita natin. Dumadami tayo. Ay, syempre. Yes. Dumadami na naman. Yes. Kanina may maraming umuwi na yon ay Marami pa rin. Dito na yata tayo matutulog.
Oo, ayun mga media. Oh, may dumating. Pakita ko lang. Nakita niyo yun? May media doon, oh. Yun ba yun? Dinala nyo pa pag Ayan. squatter nyo dyan. Hoy, excuse me. Excuse me. Yung nasalta ng squatter, ikaw ang nag-entertain ng idea na yan. At wag mong nilalait kahit ang mga squatter, ha? Maraming mga matatalinong nasa squatters area like you. Wag mong inaano ng mga taga-squatter. Ano nyo nga yan? Jugjugin. Ang sarap makipag-away dyan. Kaya nga, Gusto ko dyan makipag-away sa'yo. Parang. Di ba? Anyway, may mga media daw dito, mga palangga. Ayan, inaaway kasi si palangga sa TikTok. Ikaw ang bobo. Oo. Ikaw ang bobo. Anyway. So, kanina may nakasakay kami Uber from Turkish, no? Yung Turkish. So, sabi niya sa amin, bakit ba kayo, hindi pa kayo lumalabas sa kalye? Yung ginawa sa presidente niyo, sa former president niyo, sa mayor in democratic country, dapat, peaceful rally. So, we're doing it. Kaya lang hindi nilalabas lahat ng media. So, anyway, ang payo niya sa atin, ng isang outsider, na dapat wag kayong, sabi sa amin kanina, dalawang Uber driver na huwag kayong tumigil sa protesta Yeah, peacefully. totoo yan. Sabi niya, yun lang ang kapangyarihan ninyo. Which is lagi ko namang sinasabi. Hanggang sa ang mga tao na dito, madam, ang True. kay tatay na pauwiin na yan kasi nasasarap din na sila sa atin. Naingayan na sila sa atin. Naingayan na. Kaya nga nag-iingay ako ngayon eh. Nilalakas ako pag yung boses ko, sabi na, pauwi na nga yung inyong dito, president. Anyway, wag po kayong tumigil. Sa mga actually, ang dami nag-invite sa akin, from all over the world. I will try my best. Yeah. Okay, dito. Hi, how are you? Interview in the Philippines and brought here in ICC. Yeah. Oh, So yeah. we are against this action by the current administration of the Philippines. Yes, our former president, Rodrigo Roa Duterte, was illegally extracted or kidnapped by the cocaine addict president, Marcos Jr. Are you familiar with the Marcos? Yeah, Marcos is a cocaine addict. So nagtatanong siya, kaya sinabi kong addict ang ating presidente. So anyway, yes. Ayan, so naku-curious sila dahil nga, syempre ang dami natin dito. Oh, yan. Oh, Marcos, alam na addict ka. Sana makulong din daw tayo dito. Ano daw? Makulong. Sana makulong din daw tayo dito. Oh, nakakulong nga kami, oh. Dito kayo sa fence, oo. Ayan. Dito kami Oh my sa God. fence. Yes, mga palangga. So, ayan. 300 viewers. Dumadami Ayan. kasi yung mga tao, no? Pero gusto ko yan dyan, no? May lipstick ako, nag-baby doll ako dyan. Nagmukha akong baby doll. Meron tayong 313 viewers. Oh, yeah? Oh, diba? So, anyway, ayan. So, bakit parang mayroong senyales, ano? Parang mayroong darating yata na media. O, nagko-cover lang yung mga yan. Napipick up na. So, it's good. Ha? Sino? May Sino? escort Yung 5 years na daw nandun. Ito? Itong mga to? Oo. President nila. From what country? Ako nga mag-interview mamaya sa kanila. Anyway. Ayan mga kababayan, let's hope and pray at huwag tayong tumigil sa paglaban kasi kailangan mailabas natin ang buhay ang Pangulong Duterte dyan sa detention na yan. Kasi alam nyo na yung maraming mga, mga nagsasabi na talagang dapat tayo manindigan at makikipaglaban para sa ating rights. Dahil talagang inabdak nila si Pangulong Duterte. Inilabdak ni Bangag, ipinagkanulo sa banyaga. Tapos ina nyo, nagsabi-sabi pa kayo mahal yung bayan at maglumaban tayo sa ibang lahi. Kayo mismo, sarili nyong Pilipinong kalahi, ipinagkanulo ninyo, buisit kayo, init ang ulo. Mainit dito ngayon. Buisit kayo. Dito ngayon, umiinit. Oo, pero again, mga kababayan, huwag po tayong tumigil sa kadadasal para sa ating Duterte tayo. sa ating PRRD at sa ating mahal na inang bayan. Oh, Pilipinas yung jacket niya, oh. Kailan pa ba? Asawa yun. Asawa yun ng ng Pilipina. Oo. Asawa yun ng Pilipina. So ano to kaya nag-aabang dito? Pilipina ba to? Baka spy ito. Tignan natin, baka may spy. Kaya nga. Oh, ayan, may spy. Ayan, chika lang ako Pilipina. Dami Oo. Ayan. Saka may mga dumating na Anyway, darling, ayan lang muna. At kami dito ay nagpipiknik pa rin. malobat na. Oh, lobat ka na ba? Ano, may kalaban pa tayo dyan? Wala nga. Oh, May gusto daming kalaban. Gusto Hayaan mo mo po, na yan. Jackin ko, hoy, mga nget pa. Kamukha niyo si Lisa. Oo, picture, ito, dito, mag-picture tayo. Ayan, live na live, Ayan, so yan na lang muna palangga, ha. Mag-emote ulit tayo mamaya. Kilay, ha. Ikaw, Kilay, alam ko ang plano mo. Tatakbo-takbo ka, hindi ka mananalo. Ayaw namin ng presidenteng
uto-uto sa mga addictus. Kailangan natin ng presidenteng may panindigan at hindi ikaw yon. Alright? So Kiray, ayan, samahan mo na lang yung Diyosawa mo maglakad sa bato-bato. Bagay sa'yo. Bye!